Magandang araw Pilipinas at saan mang panig ng buong mundo. Ako si Angelica de los Santos para sa Liana Vlogs News. Narito na ang mga napapanahong balita sa araw na ito. Noong Lunes, bumisita si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa libingan ng kanyang ina sa ika-7 anibersaryo ng kamatayan nito. Sinamahan din ni dating Special Assistant Bongo si Pangulong Duterte sa pagbisita sa sementeryo ng Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ang ina ng Pangulo, si Soledad, ay namatay sa edad na 95 noong February 4, 2012. Samantalang ang kanyang ama naman na dating gobernador ng Davao na si Vicente Duterte ay namatay noong 1968 nang ang kanyang punong hekutibo ay nasa 20 na taong gulang pa. Hulo bombing, ang pagdakip sa mga sospek sa likod ng pagsabog. Patuloy na pinaghahanap ng mga sospek sa pagsabog sa Hulu kung saan 23 ang namatay at mahigit 100 ang sugatan. Noong Pebrero 2, 5 ang sinasabing sumuko at may isang pinangalanang alias Kama, na kapatid ng isang Abu Sayyaf leader at di umano'y miyembro ng Ajang-Ajang. Pero ito ay hindi pa inilalabas sa publiko dahil patuloy pa rin na nangangalap ang mga otoridad ng ebidensya ayon kay Sulu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Pablo Labra. Ayon din kay Delphine Lorenzana, Defense Secretary, base sa Forensic and Intelligence Team, malaki ang posibilidad na sangkot ang ilang banyaga sa pagsabog. Samantalang sa ibang balita naman, nakipagpulong o nakipag-usap na rin si Pangulong Duterte sa mga kaanak ng pamilya ng mga sundalong namatayan at nadamay sa pagsabog sa Hulu-Sulu bombing, kabilang na rin ang 5 napatay noong mga nakaraang araw. Andito rin ang pahayag ng Defense Secretary na si Delphine Lorenzana kaugnay ng Hulu-Sulu bombing incident. Bukod sa martial law, ano yung nakikita niyo sa pagkakas? Well, immediately nung magbomba doon sa nung sumabog ang bomba sa Hulo, we locked down the whole city, the whole town. Ibig sabihin, anybody coming in will be inspected, going out inspected also. Saka monitor natin yung mga movement na ng tao doon. Short of imposing tawag itong population control. Hindi naman nagagawin yon, but we will still allow them to go around, but we will enforce the curfew. May curfew sila doon eh. Curfew sila, I think 10 o'clock to 6 o'clock in the morning, may curfew yung Hulo, which is being enforced by the military ever since nung wala pa itong, kahit na nung hindi pa puputok yung bomba. Sa Buanga, yung ginawa sa Hulo, yung lockdown the whole tao ng Hulo, and are you going to do the same sa Buanga pa naman? Yes, in fact, yung Davao nga ginagawa ng Davao eh. Hindi naman, yung lockdown na kasi it's that term is a little bit harsh, pero ang lockdown kasi parang i-intensify lang natin yung ating mga controls. Yung tawag nito yung checkpoints lang. Not lockdown. Yeah, we have a task force of the military and the police. Sir, can what is the directive of the president? Ang directive niya doon sa Hulo, ubusin natin yung Abu Sayyaf, sabi niya. And after this, Wala pa. Pero I think it also follows that we have to find out who the perpetrators are and run after them. Sir, idea ng declaring at all-out war wala pa kayo? Kasi yung all-out war kasi noon, ganito kasi nung 2000, yung time ni President Erap, yung all-out war natin dahil meron tayong kampo na inaatake eh. So, this is Abu Bakar, di ba? So, all-out war tayo. Pas yung kampo nila sa there is camp and there are people there defending the camp. Ito, wala naman silang kampo eh. How can we do all-out war? So, yung all-out war natin siguro is to intensify our operations, intelligence, military operations, plus involving the community to police their area. Kasi importante yung komunidad eh. We believe that the Abu Sayyaf tribes in the Hulo because their community protect them. Sir,
just a clarification ha. Yung sinasabi niyo po na yung taong nag-iwan na nakita ng mga witness na nag-survive, yung taong nag-iwan ng bomba dun sa loob ng simbahan, posibleng siya rin yung same suicide bomber outside, she just left and then sumabog dun sa labas? Or could it have been another person? Could be another person. It could be another person. Pero ang sinasabi nyo, you're not yet sure right now whether foreigner yung nasa labas na yon. Pero yung nag-iwan sa loob, Filipino yon. Yeah, Filipino. Wala naman. Bakit siya nasa No, loob? kasi ang sinasabi ni Presidente Duterte, couple daw po yung talagang suicide bombers. What was the basis of the President for saying this statement? The basis of that is some report from outside. Natanggap ko rin yun from our friend and yung mga nag dun sa Singapore. We have a friend there, si Mr. Rohan Gunaratna, and he texted me that is saying that there were two bombers, couple daw. Na Yemeni couple. But Yemeni couple. Kasi sabi niya. But ano yung iniwan nila, yung nasa loob o yung nasa labas sila? Where were they involved? In the bomb both side. Kasi kung babae yun sa lalaki, yun na nga siguro. Kaya lang, these are all things that we have to validate. Hindi pa natin alam talaga kung talagang mga Yemeni yan. Dahil, sabi ko nga kanina, every time there is a suicide bomber and they die, there is a claim by some group or ISIS na itong dalawang ito, they are martyrs for inflicting casualties on the enemies of Islam. Wala naman tayong nakikitang ganun Wala pa. Okay. Ano lang ang involvement nung Adyang-Adyang? Kung halimbawa sila yung ano yung direct involvement nila? Yung mga batang nakita doon sa CCTV? Maybe they were the one who triggered from remotely yan So iba pa to doon sa suicide bomber na nag-trigger din sa labas kasi ng simbahan? You could be a suicide bomber na hindi mo tinitrigger. You could be a suicide bomber that you trigger yourself. It could be somebody else triggering it. Okay, iba naman Sec February 6 na po yung next BOL. BOL, Meron po ba kayong rekomendasyon sa gobyerno na i-postpone muna due to security? No. Because malayo naman to sa mga pinangyarihan Malayo sa Zamboanga, malayo sa Hulot, sa Kabasilan. Plus, remember that these 6 municipalities in Lanao del Norte, kailangan, mukhang wala namang gulo dyan wala naman nakikitang kaguluhan dyan in connection with the BOL plebiscite. Pati na yung 67 barangay sa North Cotabato, we don't see any problem there. I think. Okay, last question na kay Vic. Last. Vic. Can you tell us about the efforts to arrest yung suspect dun sa Hulog Blast? And is it true, sir, na may airstrikes against them sa Hulog? Yan ang, I think kahapon yung may airstrike kasi meron silang operation to apprehend this member of the Adyang-Adyang, and they were supported by airplanes plus yung mga tropa natin. Unfortunately, nakatakas naman itong hinahanap natin. Okay, thank you. Thank you. Sige. Sa ibang balita naman, ang pag-alok ng tulong ng Russia sa Pilipinas. Russian President Vladimir Putin ay nag-alok ng tulong upang puksain ang terorismo sa Pilipinas. Nag-abot din ng pakikiramay ang Pangulo ng Russia sa mga kababayan nating namatayan sa pagsabog. Sinabi din ni President Putin na inaasahan niyang magbibigyan ng kaukulang parusa ang mga taong nasa likod ng pagsabog. Ayon sa Malacanang, ang pagtulong ng Russia ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kagamiting militar at pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa pagpuksa sa mga terorista. Karagdagang balita, ang pagbagsak ng inflation rate sa 4.4%. Bumagsak sa 4.4% ang inflation rate o ang pagbili sa pagtaas ng presyo ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pinakamababang antas sa loob ng 10 buwan. Bumagal ang pagtaas ng presyo sa pagkain at non-alcoholic beverages ngayong buwan ng Enero.
Karagdagang balita, pagbibigay ng prangkisa sa Mislatel. Posibleng mabigyan ng prangkisa ng Senado ang Mindanao Islamic Telephone Company o mas kilala sa pangalang Mislatel na pagbubotohan ngayong Miyerkules, Pebrero 6. Napaulat na gagastos ang kabilang ng consortium tulad ng China Telecommunications Corporation at ang Chelsea Logistics Holding Corporation ng 258 billion upang itatag ang bagong telco na magsisilbi sa 84% na populasyon ng bansa sa loob ng 5 taon. So, nandito tayo ngayon sa may shoreline ng Manila Bay sa area ng Ross Boulevard at nako, maaga pa lang, as early as 5 a.m. ay libo-libo na yung mga kababayan natin na pumunta dito sa Manila Bay ngayong holiday. Ayan, ganyan sila karami. Alam nyo kung ating i-describe yung sitwasyon dito, para talaga silang nasa beach. Feeling nila nasa Boracay sila, yung mga bata. Kahit yung mga magulang nila, mga matatanda, kasama nila nagsiswimming dito sa area ng Manila Bay. Pero warning nga ng mga otoridad, mga kapatid, hindi pa po siya safe para lang yan. Pero base dun sa nakakausap nating ilang tao, kaya naman daw nila pinapayagang mag-swimming yung anak nila kasi yung banda daw doon sa gitna, kulay blue daw yung tubig doon. So palagay naman nila ay safe naman daw para pag-swimmingan ng mga bata. So ang daming mga pamilya, mga magbabarkada, ayan, may mga siklista pang narito ngayon. At ayan, may mga naglatag ng mga trapal. Meron pa nga mga bata ngayon nagtatayo ng sandcastle. Ano? So feeling talaga nila nasa beach sila. Ito, kumausap lang tayo ng isang pamilya. O diba? Summer. Summer sa January. Nakakatuwa, sobrang daming tao. Well, kung mapapansin yung mga kapatid, marami rin naman nakaupo doon sa seawall nitong Rojas Boulevard. Pero yung iba talagang para ma-experience yung feeling na talagang nasa beach ka, bumababa sila dito sa may shoreline. Ayan ho, ang daming naliligo. Masarap ba, kuya? Kamusta yung experience sa pag-swimming? Yung malamig ho. Ha? Malamig. Palagay mo safe bang pagliguan itong itong tubig sa Manila Bay? Safe naman po. Bakit? Kunting ingat na lang. Kunting ingat na lang. At paano pag-iingat ginagawa mo? Dito lang ako sa mababa. Anong lasa ng tubig? Medyo maalat. Maalat. Sige kuya, salamat. Ayan, alam nyo mga kapatid, masarap talagang maligo, lalo pag mainit. Kaso, hindi pa talaga ina-advise na mag-swimming dito sa Manila Bay area kasi nga, mataas pa yung kanyang coliform level. So, hindi pa siya safe. Pero yung iba, hindi mapigilan. Sinasamantala yung pagkakataon, lalo nag-viral daw sa Facebook na malinis na talaga itong Manila Bay, kaya sila nagpuntahan dito. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming impormasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.